Sa halip na lumaban, nanaigang takot, kumalas ito at tumakbo palayo. Ngunit hindi ito hinayaan ni Chen na makatakas. Sa isang mabilis na paghagis ng espada, tumarak ang kanyang espada sa likod ng tumatakas na goblin, tuluyan itong bumagsak sa lupa. Muli, nag-abiso ang sistema, mula sa Laser War Hammer, nagpalit pala ito ng Lesser One-Handed Sword na tuluyang tumapos sa papatakas na goblin. At kasunod nito, ang pagpatak ng 7,000 soul points. Tahimik na bumagsak ang huling kalaban, at nanatili si Chen sa gitna ng larangan, mas mayaman sa karanasan, at mas malapit sa lakas na kanyang hinahangad. Hindi pa man nakakahinga ng maayos si Chen matapos ang huling labanan, may panibagong grupo na ng mga goblin ang papalapit, isa-isa silang lumilitaw mula sa madilim at makapal na gubat, ang kanilang mga anyo'y unti-unting hinuhubog ng anino habang sumisilip sa liwanag ng buwan. Tahimik lamang silang pinagmasdan ni Chen, walang bakas ng pag-aatubili sa kanyang mga mata, tanging malamig na pagsusuri. Agad siyang kumuha ng stamina potion at ininom ito ng walang pag-aksaya ng oras. Ilang sandali pa, nag-abiso ang sistema. Ramdam niya ang unti-unting pagbabalik ng lakas at linaw ng isipan. Mula sa kanyang harapan, sabay-sabay na umatungal ng mabangis ang mga goblin, tila mga hayop na sabik sa dugo. Ngunit sa halip na kabahan, lalo lamang tumatag ang kanyang determinasyon, na pagtanto ni Chen na mukhang wala na siyang makukuhang pahinga ngayong gabi. Kung sila mismo ang kusang lumalapit, mas makakatipid siya sa oras at pagod sa paghahanap sa mga ito. Sa gitna ng tensyon, biglang lumitaw sa kanyang paningin ang isang bagong abiso mula sa sistema. Wish Quest, Use of Abyss is Forbidden, Clear Jigrillov's Treasure Palace. Kasunod nito, isa pang lihim na misyon ang Hidden Quest, Survive Until the Second Day. Sa sandaling yun, naging malinaw ang tunay na hamon, hindi lamang ito simpleng paglipol sa mga halimaw, isa itong pagsubok ng pagtitiis, lakas, at estratehiya. Mula sa palasong kanyang nasalo sa ere, walang kahirap-hirap niya itong binali sa gitna, hindi niya inaasahang may mga kaaway na may ganitong kagamitan, hindi niya inakalang haharap siya sa mga kalabang handa at organisado. Sa isang sulyap, mabilis niyang sinuri ang kanilang hanay, may mga mamamana sa likuran, mga mandirigmang nakasuot ng baluti sa unahan, at ilang anyong tila mga salamangkero na nakapwesto sa gitna. Maayos ang kanilang formation, balanse at disiplinado, at higit sa lahat, napakarami nila. Ngunit ang mas nagbigay sa kanya ng babala ay ang isang bagay na hindi niya makita. Hindi niya mabasa ang kanilang impormasyon, ibig sabihin, mas mataas ang kanilang antas kaysa sa kanya. Saglit na nanahimik ang kagubatan habang pinoproseso niya ang katotohanan yun, pagkatapos, bahagya siyang ngumiti, hindi sa panghahamak, kundi sa pagkilala sa sariling kakulangan. Akala niya ay sapat na ang kanyang lakas, inakala niyang nakaabot na siya sa antas na hindi na basta matitinag. Ngunit malinaw ngayon na marami pa siyang kailangang matutunan. Isang mabangis na sigaw ng pinuno ng mga goblin ang umalingaungaw sa paligid, at kasabay nito'y sabay-sabay silang nagpakawala ng sunod-sunod na mga palaso, na natiling nakatayo si Chen, kalmado ngunit handa. Bago pa man tumama sa kanya ang mga palaso, mabilis siyang kumilos, isa-isa niyang iniwasan ang bawat paparating na pana, tila sinasayaw ang pagitan ng buhay at kamatayan. Ngunit habang ginagawa yon, napansin niyang tila sumusunod sa kanya ang direksyon ng mga palaso. Mga palasong may kakayahang sumunod sa target, isa ba itong kasanayan, tanong niya sa kanyang isipan. Nais sana niyang suriin ang mga ito, ngunit biglang may mabilis at tahimik na umatake mula sa kanyang blind spot, napaurong siya at napagtanto ang isa pang panganib, may isang asasang goblin na bihasa sa pagtatago, hindi basta ordinaryong halimaw ang kanyang kaharap, mataas ang kanilang antas at may sari-sariling kakayahan. Sa isang malakas na galaw, pinalipad niya ang umatake, ngunit sa hindi inaasahan, may isa pang goblin na lumitaw mula sa kanyang likuran, bahagya siyang nagulat, subalit agad niyang naiharang ang kanyang sandata upang salagin ang atake. Mabilis na tumakbo ang kalkulasyon sa kanyang isipan, kahit may mga kasanayan ang mga ito, hindi ganoon kataas ang kanilang batayang lakas, kakayanin niya ito gamit ang kanyang kasalukuyang kakayahan. Ngunit sa gitna ng sagupaan, biglang lumakas ang puwersa ng isang goblin, ramdam niya ang biglaang pag-angat ng lakas nito. Doon niya napagtanto ang totoo, lahat ng kalaban sa larangan ay pinapalakas ng salamangkero sa likuran. Hindi siya tinigilan ng dalawang goblin, sunod-sunod ang kanilang pag-atake, walang ibinibigay na puwang upang makabawi siya. Sa isip ni Chen, malinaw ang pagsusuri, hindi siya basta matatalo sa usapin ng hilaw na lakas, ngunit ang mga pagpapalakas ng salamangkero ang tunay na problema. Kapag napalakas ang mga halimaw, nagiging masyado silang mapanganib, kailangan niyang unahin ang salamangkero. Napakarami ng paraan ng kanilang pag-atake, hindi sapat ang simpleng dahas upang manaig, dahil may kalamangan sila sa sandata at taktika, kailangan niyang gumamit ng tamang uri ng sandata upang tapatan at supulin ang mga ito.
Sa gitna ng kaguluhan, naging malinaw ang kanyang pasya. Agad siyang naglabas ng panibagong sandata, at kasabay nito'y nag-abiso ang sistema. Sa isip niya, malinaw ang desisyon, kung hindi kayang sabayan ng isang kamay na espada ang bilis ng kalaban, gagamit siya ng mga patalim. Sa mismong sandali ng pag-atake ng isang goblin, mabilis niyang sinalubong ito, sa isang matalim at eksaktong galaw. Agad niyang nadisarmahan ang kalaban at pinalipad ang sandata nito palayo. Sa pamamagitan ng kanyang perception, may napagtanto siya tungkol sa salamangkero ng mga goblin. Kailangan nito ang baston upang makalakam ng astral energy para sa mga pagpapalakas. Kapag nasira ang baston, mawawala ang kanilang mga buff. Ang patalim na tumilapon sa direksyong yun patungo sa salamangkero, mabilis itong nagtaas ng baston upang harangin ang paparating na talam, ngunit yun na ang hinihintay ni Chen. Sa isang iglap, sumulpot siya sa gilid at walang pag-aalinlangang sinaksak ang assassin goblin sa leeg. Agad siyang nadagdagan 2,500 souls point, gaya ng kanyang inaasahan. Nang maputol ang pagpapalakas, bumagal ang galaw ng mga halimaw. Sa sandaling yun, sumugod ang malaking goblin at nagpakawalan ng malakas na hampas, ngunit hindi ito tumama. Upang harapin ang mas mabibigat na kalaban gamit ang isang kamay na espada, muli siyang gumamit ng soul points. At kumuha ng lesser greatsword, sa isang malakas at pabagsak na dagok, hindi na nagawang salagin ng espada ng malaking goblin ang kanyang atake, tumagos ang talam diretso sa bungo nito, at nabiyak ang ulo. Hindi siya nag-aksaya ng oras, hinarap niya agad ang mga goblin sa unahan, ang mga mamamanang muling nakapaglunsad ng mga palaso patungo sa kanya. Kaagad siyang gumamit ng panibagong kagamitan, isang kalasag pangharang. Itinaas niya ang kalasag at mabilis na sumugod pasulong, nang makalapit siya, naghanda rin ang mga goblin at itinaas ang kanilang depensa. Hinarang ng kalasag ng goblin ang malakas niyang hampas, ngunit hindi pa yun ang wakas. Mabilis siyang nagpalit muli ng sandata, gamit ang soul points 1,500, kumuha siya ng isang lesser warhammer. Sa isang bagsik na pagpalo, nabasag ang depensa ng mga goblin, walang habas niyang winasiwas ang martilyo, dinudurog ang kanilang mga ulo at sandata. Wala nang nagawa ang pinuno ng mga goblin kundi panoorin ang nalalapit nitong katapusan. Sa halip na lumaban, nanaigang takot, kumalas ito at tumakbo palayo. Ngunit hindi ito hinayaan ni Chen na makatakas. Sa isang mabilis na paghagis ng espada, tumarak ang kanyang espada sa likod ng tumatakas na goblin, tuluyan itong bumagsak sa lupa. Muli, nag-abiso ang sistema, mula sa laser warhammer, nagpalit pala ito ng lesser one-handed sword na tuluyang tumapos sa papatakas na goblin. At kasunod nito, ang pagpatak ng 7,000 soul points. Tahimik na bumagsak ang huling kalaban, at nanatili si Chen sa gitna ng larangan, mas mayaman sa karanasan, at mas malapit sa lakas na kanyang hinahangad. Hindi pa man nakakahinga ng maayos si Chen matapos ang huling labanan, may panibagong grupo na ng mga goblin ang papalapit, isa-isa silang lumilitaw mula sa madilim at makapal na gubat, ang kanilang mga anyo'y unti-unting hinuhubog ng anino habang sumisilip sa liwanag ng buwan. Tahimik lamang silang pinagmasdan ni Chen, walang bakas ng pag-aatubili sa kanyang mga mata, tanging malamig na pagsusuri. Agad siyang kumuha ng stamina potion at ininom ito ng walang pag-aksaya ng oras, ilang sandali pa, nag-abiso ang sistema. Ramdam niya ang unti-unting pagbabalik ng lakas at linaw ng isipan. Mula sa kanyang harapan, sabay-sabay na umatungal ng mabangis ang mga goblin, tila mga hayop na sabik sa dugo, ngunit sa halip na kabahan, lalo lamang tumatag ang kanyang determinasyon, na pagtanto ni Chen na mukhang wala na siyang makukuhang pahinga ngayong gabi. Kung sila mismo ang kusang lumalapit, mas makakatipid siya sa oras at pagod sa paghahanap sa mga ito. Sa gitna ng tensyon, biglang lumitaw sa kanyang paningin ang isang bagong abiso mula sa sistema. Wish Quest, Use of Abyss is Forbidden, Clear J. Grillov's Treasure Palace. Kasunod nito, isa pang lihim na misyon ng Hidden Quest, Survive Until the Second Day. Sa sandaling yun, naging malinaw ang tunay na hamon, hindi lamang ito simpleng paglipol sa mga halimaw, isa itong pagsubok ng pagtitiis, lakas, at estratehiya. Lumipas ang gabi ng walang pahinga at muling sumikat ang araw sa gitna ng gubat, nagkalat ang mga patalim na nakabaon sa mga puno, at sa lupa na may nakahandusay ang mga bangkay ng goblin, malinaw ang bakas ng matinding labanan. Sa ibabaw ng mga ito ay nakaupo si Chen, pagod na pagod at halos maubos ang lakas mula sa magdamag na pakikipaglaban. Huminga siya ng malalim at agad na inactivate ang breath condensation. Sa sandaling yun, bumalik sa pinakamataas ang kanyang mental strength, unti-unting lumino ang kanyang isipan habang pinipilit ayusin ang natitirang lakas ng katawan. Lumitaw ang Demon Book at nagpahayag ng paghanga, sapagkat muntik na siyang mamatay ngunit nagawa pa rin niyang malampasan ang pagsubok, pahayag ni Chen dahil sa tulong ng mga stamina potion at ng breath condensation, nagawa niyang lipulin ang lahat ng kalaban.
Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat, biglang nagpakita ang system at ibinalita ang pagkumpleto niya sa isang nakatagong misyon, ang mabuhay hanggang sa ikalawang araw, kaagad na ipinamahagi ang gantimpala, isang lilang enerhiya ang lumabas at nagtipon sa kanyang katawan, at dalawang bagong kakayahan ang na-unlock, Mist at Soul Slave. Ang Soul Slave ay isang pambihirang talento, kaya nitong hulihin at kontrolin ang mga kaluluwa ng mga patay na target. Ang mga kaluluwang inuutusan ay nananatili ang kanilang dating kakayahan at alaala, natukoy rin ng system ang potensyal ng host na 20, at ipinahayag na ang mga katangian ng mga kaluluwang kontrolado ay mas lalakas pa. Lubos ang pagkagulat ni Chen, ang nakatagong gantimpala ay hindi lamang simpleng reward, isa itong bagong talento, 2 talento sa iisang tao. Posible ba itong ituring na pangalawang paggising, ngunit ang naunang pagsusuri ay nagpakitang siya isang apostol lamang. Ipinaliwanag ng Demon Book na walang kakaiba rito. Ang mga Demon God ay karaniwang nagtataglay ng higit sa isang uri ng awtoridad. Bilang apostol ng isang Demon God, natural lamang na magkaroon siya ng maraming kakayahan. Naunawaan yun ni Chen, idinagdag pa ng Demon Book na matapos ang mga kakaibang goblin at ngayon ay ang Mist, tunay na hindi mahuhulaan ng Demon God ng paglikha. Gayunpaman, malinaw na siya ay lumalakas, at iyon ay kapaki-pakinabang sa kanilang dalawa. Dahil ang kapangyarihang ito ay iba sa Abyss, naisip ni Chen na marahil ay hindi ito lalabag sa kondisyon ng misyon. Nagtaka pa nga ang Demon Book kung bakit hindi niya ginamit ang kapangyarihan ng Abyss, at doon na pagtantong bahagi pala yun ng limitasyon ng quest. Upang subukan ang kanyang hinala, agad niyang ginamit ang Soul Slave, mula sa isang madilim na aura, dahan-daang lumitaw ang anyo ng isang Mage Goblin, at sa pamamagitan nito'y nahugot ang kaluluwa mula sa bangkay, walang lumitaw na anomalya sa system. Tama ang hinala ni Chen. Ang bagong kakayahan ay nakikinabang din sa kanyang mga attribute bonus, kaya sulit ang malaking inilaan niyang puntos sa potensyal, higit pa roon, na mamana ng mga kaluluwa ang kanilang alaala noong sila'y nabubuhay pa. Sa tulong ng aliping kaluluwa, agad niyang tinunto ng lokasyon ng palasyo ni Grelev, gayunman, napansin niyang lubhang nakakaubos ng enerhiya ang tuloy-tuloy na pagkontrol sa isang kaluluwa, kaya't nagpasya siyang magdagdag pa ng puntos sa intelligence. Hindi nagtagal, huminto ang goblin sa unahan at itinuro ang kanilang destinasyon. Namangha si Chen nang marating niya ang lugar, isang napakalaking estruktura sa loob ng rift, na tila isang bayan ng tao. Ang antas ng sibilisasyon ay higit pa sa karaniwang goblin, patunay sa kamanghamanghang awtoridad ng paglikha. Napagtanto ni Chen na sa gitna nito ay isang natatanging gusali na malamang ay ang palasyo ni Grelev, kung saan naroon ang boss. Hindi siya maaaring basta sumugod sa dami ng kalaban, kaya't naghanap siya ng pagkakataon. Mula sa itaas, nag-abang siya sa mga goblin na papasok, may dalang mga kagamitan. Biglang napahinto ang mga ito ng may aninong hamarang sa kanilang daraanan, naguluhan ng mga goblin, inakalang isa itong high priest, ngunit bago pa nila maunawaan ang nangyayari, isang tahimik at mabilis na galaw ang ginawa ni Chen, agad niyang pinugutan ang goblin mula sa likuran, doon pa lamang napagtanto ng iba na sila'y na-ambush, ngunit huli na ang lahat, nakahanda na ang aliping kaluluwa ni Chen at walang pag-aalinlangang tinapos ang natitira. Ilang saglit lamang, nakahandusay na ang mga bangkay. Hindi makapaniwala si Chen na naging ganoon kadali ang panlilinlang, tila hindi man lamang naramdaman ng mga goblin na may mali, at kung ganoon nga, mas lalo pang magiging madali ang kanyang susunod na hakbang. Nang makarating sa tarangkahan ng bayan ang binagong goblin ni Chen, agad silang hinarang ng mga bantay. Gayunman, ipinaalam ng mga goblin na ang kanilang dala ay mga kagamitang kailangan ng kanilang hari. Dahil doon, binaliwala na ng mga bantay ang masusing pagsusuri at pinapasok sila ng walang alinlangan. Habang papasok sa loob ng bayan, sumilip si Chen mula sa maliit na siwang sa kargamento at napangiti. Inutusan lamang niya ang mga goblin na kumilos ng normal, at walang ni isa ang nakapansin ng anumang kakaiba. Maging ang paraan ng kanilang pananalita ay likas na likas. Mas naging malinaw sa kanya na ang Soul Slave ay higit pang kapaki-pakinabang kaysa sa kanyang inaakala. Hindi nagtagal, narating nila ang trono ng hari at inilapag ang mga kagamitan sa harapan nito. Doon nasalayan ni Chen ang pangalan sa system, si Grelev, ang hari ng mga goblin. Bagaman hindi makita ang eksaktong lakas at kakayahan nito, ramdam niyang mas mataas ang antas nito kaysa sa kanya. Napagtanto niya na hindi pa sapat ang kanyang perception, ngunit inaasahan na rin niyang ganoon ang mangyayari sapagkat ito ang boss ng lugar na iyon. Walang babala, kinuha ng hari ang kanyang sandata at buong lakas na inihagis patungo sa pinagtatagwan ni Chen. Agad namang nakatalon si Chen upang makaiwas. Nagulat ang mga bantay ng matuklas ang may nakapasok na kalaban sa loob mismo ng palasyo. Muling sumugod ang hari at sa isang iglap ay nasa harapan na ni Chen, sunod-sunod ang mabibigat na hampas na kanyang iniiwasan sa pamamagitan ng mabilis na pag-atres, ngunit habang abala siya sa pagdepensa, napapalibutan na siya ng mga goblin mula sa likuran. Gayunpaman, madali lamang niya itong tinapos, isang mabilis na hiwa at dalawa agad ang bumagsak. Sa likuran ng hari, nakahanda ang dalawang goblin na kontrolado ni Chen,
Subalit makikita sa mga mata ng hari na batid na nito ang kanilang presensya, sa isang iglap, tinapos nito ang dalawang kaluluwa bago pa man makalapit. Hindi nag-aksaya ng oras si Chen, mabilis siyang sumugod at inihagis ang kanyang espada patungo sa hari, ngunit walang kahirap-hirap itong naharang, sa ilang sandali, muli siyang napalibutan ng mga goblin, galit na galit ang hari at mariing nagbanta. Tinawag siyang isang hamak na daga na naglakas loob pumasok sa kanyang palasyo at nagbabantang dudurugin siya. Labis ang pagkagulat ni Chen nang mapagtanto niyang nauunawaan niya ang wika ng mga goblin. Ibig sabihin, hindi ito basta halimaw lamang, isa itong nilalang na may mataas na antas ng katalinuhan, gayunpaman, malinaw ang kanyang layunin, hindi siya naroon upang mamatay, kundi upang tapusin ang hari mismo. Sa likuran niya, muling lumitaw ang kanyang mga kaluluwang goblin, handang sumabak sa labanan. Ngunit hindi man lamang nabahala si Greylev, tinitigan niya si Chen at tila hinamak ang paggamit nito sa sarili niyang mga nasasakupan laban sa kanya. Mula sa kabilang kamay, kinuha ng hari ang isa pang sandata, nanlilisik ang mga mata nito at nag-aalab ang mabagsik na tindig, isang malinaw na pahiwatig ng kanyang tunay na lakas. Alam ni Chen na mas malakas ang kanyang kalaban, mas mataas ang antas, mas mabigat ang presensya, ngunit hindi siya maaaring umatras. Paano niya haharapin ang isang kalabang higit sa kanya ang kapangyarihan? Magtatagumpay kaya siya? At kung sakaling matalo niya ang hari, makukuha kaya niya ang kaluluwa nito at maidagdag sa kanyang hukbo? Ang sagot ay malalaman sa susunod na kabanata.